Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, salamat po ng marami sa ating Amang Diyos sapagkat isang linggo na naman tayo. Nakarating din tayo dito sa loob ng bahay-sambahan para sumamba sa ating Amang Diyos na makapangyarihan higit sa lahat. Mga kapatid, ngayong araw ay Abril 25. Ika-4 na po na taon ang pagkarehistro sa The Holy Quadro G Religion Incorporated. Anniversary niya ngayon. Salamat po, salamat, Ama naming Diyos. Bakit kailangan pa ng tao ang The Holy Quadro G? Sapagkat ang The Holy Quadro G Religion Incorporated, mga kapatid, ay ang nag-iisa na relihiyon sa buong daigdig. Kaya nga, alam na po natin na marami ang mga relihiyon na nandito sa ating mundo. Sila ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyusan. Sila ay nagsisamba sa mga ribulto. Ang mga relihiyon na iyan ay tiyak na sa kay Lucifer yan, kay Satanas. Ang lahat na mga Biblia, mga relihiyon na gumagamit pa hanggang ngayon ng Biblia para lamang po sila ay makapangwarta, makalikom ng maraming pira sa kanilang mga membro. Alam na po ng Amang Diyos na gagamitin talaga ng tao ang Biblia. Kaya nga, ang propetang si Daniel ay inuutusan niya. Ang sabi niya sa Daniel 12:4 ay nagsasabi, Daniel, sarhan mo na, padlakan mo na ang Biblia, ang banal na aklat. Ang ibig pong sabihin na hindi na talaga ipagamit ang Biblia. Pero ano ang ginagawa ng tao? Hanggang ngayon, gumagamit pa rin sila ng Biblia. Kasi alam po nila na kung hindi sila gagamit ng Biblia, wala silang kwarta. Wala silang 10%. Karamihan, halos lahat ng mga reliyon, ganun ang ginagawa nila. Kaya nga, lumitaw itong The Holy Quadro G para ituturo ko sa inyo ang tamang daan, ang tamang paglilingkod, ang tamang mga pag-aaral na itinuturo sa inyo. Alam na po nila na nabasa na nila na ang Biblia ay matagal na pong pinag-aaralan, pinag-istudihan ng mga Bible scholar para sila makalikom
ng maraming pera. Ang Holy Quadro J Religion Incorporated ay wala po kaming 10%, wala po kaming abuloy o ikapulo. Noong si Jesu Kristo, siya po ay naglalakad, nakaupo sa punong kahoy, nakaupo sa bato, may mga taong tinuturuan niya ng mga salita ng ating Amang Diyos. Pero hindi siya nagdala ng supot. Hindi siya humihingi ng 10%. Wala po. Marami ang mga pari, mga ministro, mga pastor, pastora, nabasa nila iyan. Pero ano ang ginawa ng tao? Ano ang ginawa nila? Patuloy rin sila hanggang ngayon sa kanilang mga gawain na mga paglilikom sa pira. At alam na po natin, lalo na ngayon sa mundo ng social media, may mga pari, may mga pastor. Ito lang pari. Nagmimisa siya, bumaba, nakipagsayawan sa kanyang membro, nakipag-lips to lips pa. At alam po natin na may mga pastor na pumapatay. Gani, may ano pa, may ministro pa na kilala niya ako at sinulat niya ang aking pangalan at linagay niya doon sa Bible. Galit na galit sila sa akin. Bakit daw isiniwalat ko ang kanilang mga maling mga pag-aaral, ang mga mali nilang ginagawa. Kaya nga, isinilang ang The Holy Quadro J Religion. Kasi ang hula ni Daniel at ang hula ni Propetang Isaias ay natupad. Ito po ang katotohanan. Natupad ang hula ni Propetang si Daniel. Ano po ba ang sabing propetang si Daniel? Nakita ko doon sa layo. Sabi niya, na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Makapinsala talaga ang hangin na ito. Alam ng mga taong nag-aaral ng Biblia na mayroon talagang 4 na malalakas na hangin na malakas talaga. Ano po ba itong 4 na malakas na hangin? Yun po ang The Holy Quadro J Religion Incorporated. Jehovah Jireh, Jesus Christ. Yun po, naririto na. Marami ang mga pare, ang mga pastor at ang mga ministro. Kinukulam nila ako. Galit na galit sila sa akin. Bakit daw hinahayag ko ang kanilang mga maling mga ginagawa? At ano pa ang sabi ni Propetang si Isaias? Ang sabi niya, nakita ko doon sa malayo na mayroong isang taong titindig, tatayo at magtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Ito ay natupad dito sa malayo. Itong tinatawag na the land of promise
ang Mindanao. Bakit ito ng Mindanao ang tinatawag na Land of Promise? Sapagkat ang Israel ay wala na sa kanya ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo at pinabayaan din siya ng ating Amang Diyos. Kung natatandaan po ninyo mga kapatid, noong nagbakbakan ang Iraq, matagal na yun eh. Hindi ko lang matatandaan kung anong taon yun. Binumba ang Israel, yung parang Malacanang Palace nila. At yung bomba ay hindi tumama doon sa kanilang bubungan. Gulat ang mga eksperto, ang ating mga scientist noon, sapagkat mayroong abo na kahugis na 10 darili. Ang ibig sabihin, yung bomba ay naging abo, hindi tumama doon sa kanilang bubungan. Bakit po nangyari iyon? Sa panahon na iyon ay mahal pa sa ating Amang Diyos ang Israel. Pero ano ang ginagawa ng Israel? Lumabag sila sa kautusan ng ating Amang Diyos. Ano ang ginagawa nila? Ang mga bahay-sambahan nila ay nag-ukit sila ng mga imahe, mga rebulto doon sa front side, sa front mismo sa kanilang bahay-sambahan. At ano ang sabi ko? Israel, Israel, ipalabas ninyo sa inyong mga sambahan ang mga imahe, ang mga rebulto. Magagalit talaga ang ating Amang Diyos sa mga ginagawa ninyo. At ano ang nangyari sa Israel? Binumba sila ng Hamas at ang kanilang mga bahay-sambahan. Ano ang nangyari? Wasak na wasak. At kapatid, kaibigan, ngayon ang Israel ay nagulat sila. Napakaraming mga ibon na mga uwak. Nakita na libo-libong mga uwak. Ano po ba ang ibig sabihin noon? Galit na galit ang Amang Diyos. Sinumpa ng Amang Diyos ang Israel. Iyon po ang ibig sabihin noon. Nangawasak ang mga sambahan nila, ang mga tahanan, ang mga building nila. Nangawasak. Pero noong mahal pa sa Diyos ang Israel noong gira ng Iraq. Tandaan po natin, kaibigan, kapatid, mayroon 10 fingers na nakita sa mga scientifico doon sa kanilang mga bubungan. Pero ngayon, wala na, sapagkat sinumpa sila sa ating Amang Diyos. Naawa ako sa mga tao. Naawa ako sa kanila. Kawawa talaga ang mga taong iyan. Bakit kailangan po ba na mangyari ang mga ganyan? Sapagkat matigas talaga ang puso at ang isip ng tao. Ayaw nilang makinig. Mabibingi daw sila
kapag pakinggan nila ang mga salita ng ating Amang Diyos. Mabibingi daw sila. Masakit daw sa kanilang mga tainga. Ngayon, ano ang nangyari sa kanila? May mga tao na lahat ng mga ginagawa ng mga masasama, ginagawa nila. Sa panahon ng mga pagsamba nila, may mga tambol sila, may mga instrumento sila, may mga gitara, may mga organ sila. Ang tanong, natutuwa kaya ang ating Amang Diyos sa mga ganon ng mga pagsimba? Hindi po. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Gawin ninyo ang banal na pagkakatipon sa katiwasayan. Kahusay, linaw, malinaw. Iyon ang gusto ng ating Amang Diyos. Kasi ayaw ng ating Amang Diyos na parang nagdidisko ang mga pagsamba nila. Yung mayroong mga instrumento, kaninong kautosan iyon ay sa pare din. Napakasinungaling talaga ang mga pare. Ipakita ko sa inyo wala nakasulat sa banal na aklat na ang isang batang bagong isinilang ay bibinyagan. Wala kayong mababasa. At wala kayong mababasa sa banal na aklat na mag-Santa Cruz ka. Wala kang mababasa. At wala ding mababasa sa banal na aklat na magpista ka. At wala ding mababasa sa Biblia na ipakakain ang dugo, ang mga sampay na. Walang-wala talaga sa Biblia. Pero ano ang ginagawa nila? Napakasinungaling nila. Kaibigan, gumising ka. Sumunod ka sa mga tinuturo ko sa inyo. Huwag kayong magsisamba sa mga ribulto. Kasi ang mga ribulto, may mababasa tayo sa Biblia nung ipagamit pa ang banal na aklat. Ano ang sabi? Gumagawa kayo ng mga imahe, mga ribulto. Sila may mga mata pero hindi makakakita. Sila may mga tainga pero hindi nakaririnig. Sila may mga paa at hindi naman sila makalakad. At ano pa ang sabi ng Amang Diyos? Huwag ninyong dalhin sila doon sa inyong mga tahanan. Kasi ako, si Jehovah, ay isang abuguan. Maninibugo talaga ang Amang Diyos. Di ba ngayon, karamihan sa kanila, di ba may mga imahe, dinadala nila sa kanilang mga bahay, sa mga laking mga imahe, may mga krus. At wala din sa Biblia na tinuturo ng mga pari na rosaryo. Wala din sa Biblia yung tinatawag na purgatorio. Gumagawa sila ng mga sarili nila.
at ang mga tao ay marami ang mga taong sumunod sa kanila. At ang mga taong iyan, kapag hindi sila magbago, kapag hindi sila sumusunod, kapag hindi sumunod sa aking mga tinuturo sa kanila, sa araw ng mga pagsamba tulad ngayon, sila ay nakatitiyak na ihahagi sila sa dagat-dagatang lumiliyab sa asupre, isang dagat-dagatang apoy. Masusunog sila hanggang sa walang hanggan. Gusto sila na magpapakamatay pero hindi na po sila mamamatay. Magtiis sila sa hirap araw at gabi. Kumakagot ang kanilang mga ngipin sa lubhang sakit sa init ng araw, sa init ng apoy. Yun ang parusa na inihanda ng ating Amang Diyos. At ngayon, tingnan ninyo, napakatinding init. May mga taong na-stroke, na high blood dahil sa napakatinding init. Ang dagat ay umiinit na rin. Ang mga malalaking isda na nakatira doon sa kailaliman ng dagat ay lumalabas na. Humahanap na sila ng kanilang kaligtasan. Ikaw, tao, kung ikaw ay membro ngayon sa iba't ibang mga relihiyon tulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Protestantismo, marami mga relihiyon, born again, Pentecostal, marami. Kung ikaw ay naging membro nila, kapatid, pinapayuhan kita. Hanapin mo ang iyong kaligtasan. Saan mo ba matatagpuan ang bahay at ang daan tungo sa iyong kaligtasan? Dito sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Kung ayaw mo, mas mabuti pa yung mga ibon, yung mga balyena, yung mga malaking isda na nakatira doon sa ilalim ng dagat. Sila ay lumalabas, humahanap ng kanilang kaligtasan. Ialam mo na masusunog talaga yung bahay mo dahil sa may mga rebulto na sinamba mo, sumampalataya ka sa kanila. Ngayon, alam mo susunugin ka, susunugin ng Amang Diyos yung bahay mo. Bakit hindi ka lumabas diyan? Para hanapin mo ang iyong kaligtasan. Maganda ang teksto na ito ngayon, kaibigan ng kapatid. Tandaan mo, ang mga isda na nakatira sa ilalim ng dagat, ang dagat ngayon ay umiinit na. Lumalabas sila, nagsilabasan sila, naghahanap ng kanilang kaligtasan. Ikaw, kaibigan, kapatid, kayong lahat na nakikinig sa akin ngayon, kayong lahat na tumitingin, nakita sa YouTube, nakita sa aking mga pagtuturo. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ka, kapatid? Dito sa Holy Quadrogy, lagi nating tatandaan, ang Amang Diyos ay Espiritu. Ang Panginoong Hesukristo ay tao. Mali yung mga ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Ano ang ginagawa nila? Panginoong Diyos. Nako, ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao. Kaibigan, kapatid, lagi nating tandaan, ang Amang Diyos ay hindi tao, Espiritu ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Ang Panginoong Hesukristo ay tao ang kanyang kalagayan,
dahil siya po ay pinanganak. Yung sabi nung tapos na kasi ang alam po natin na ang Biblia ay matagal nang gi-studihan sa mga Bible scholar. Yung sinabi na nagtanong kasi itong isang apostol, Panginoon, Panginoon, kailan mo ba kayo babalik? Ano kasi, ang panahon na yan, ang Panginoong Hesukristo ay nagsasabi na maghanda kayo, ako aalis. Ang Panginoong Kristo ang nagsabi noon na, ako'y aalis, pupunta ako sa aking ama at iyong ama. Inyong ama. Pupunta ako sa aking Diyos at inyong Diyos. Ako'y maghanda ng isang tahanan na kung saan ako ay nandoon rin kayo. Sino nagsabi no? Ang Panginoong Hesukristo. Pero mayroon pang siyang sinasabi, magsihanda kayo. Sa aking pagtalikod ay may isang taong magsusuot ng damit sa isang kordero para kayo ay maligaw. Iyon, sila ang mga pare, yung mga relihiyon na yan. Liniligaw nila ang kaisipan ng tao. Kaya nga galit sila sa akin eh. Yun po ang dahilan. Bakit ako nila, tinutulungan nila ako na kulamin. Gusto nilang akong patayin. At alam ko naman na ang presidente sa lahat ng mga mangkukulam, mga barangan sa buong daigdig ay si Janjan Gerson Madilo. Siyang presidente. Yung po bang mga barangan, yung po bang mga mangkukulam, sila po ba ay maliligtas sa araw ng paghuhukom na yaon? Tiyak po na hindi. Sino ang kakampi nila ay yung diablo na si Lucifer. Kasi kambal kasi ni Gerson Madilo, ni Janjan Gerson Madilo, yung si Lucifer na yan. Kakambal niya sa espiritu. Yun po ang dahilan na pinagtulong-tulungan nila ako. Gusto nila akong patayin. Pero isa lang ang aking sagot ay ito. Walang makadaig sa kapangyarihan ng ating Amang Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Hesukristo. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo nung hindi pa siya pumunta sa langit? Ang sabi niya, walang sino mang na makadaig sa inyo na aking mga lingkod kapag kasama ninyo ako. Ang Panginoong Hesukristo, anong sabi nun? Bakit gusto ninyo na si Hesukristo ay tawaging Diyos? Si Kristo mismo ang nagsasabi na ang aking kapangyarihan ay ipinatong ng aking Ama dito sa aking balikat. Uulitin ko, ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ang aking kapangyarihan ay ipinatong ng aking Ama dito sa aking balikat. At iyon din ang itinuturo ko sa inyo.
ang lahat ng mga kautusan ng ating Amang Diyos, ang kapangyarihan na ako ay hindi ako hihinto sa pagtuturo. Kasi ang kautusan na yan ay pinatong sa akin, sa aking balikat ng ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, kung saan ka man ngayon nadako sa mundong ito, isa lang ang aking ipapayo sa inyo: sumunod kayo at maniwala kayo, sumunod kayo sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated at magbagong buhay na kayo. Sana po kaawaan kayo ng ating Amang Diyos. Hanggang dito na lamang po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Amang Diyos.